Sa kaibuturan ng sinakop na Donetsk, abalang elite na unit ng Russia na Rubicon sa kanilang trabaho. Ang Rubicon, pinakamahusay sa puwersa ng Russia para sa unmanned system, ay gumawa at gumagamit ng teknolohiyang inabot ng ilang taong gawin at hindi mapapalitan para sa Russia. Ngayon, ito ay nawasak na. Sa isang gabi lang, winasak ng Ukraine ang isang classified base na di nila dapat alam at tuluyang nagbago ang buong takbo ng digmaan sa impapawid sa Ukraine. Hindi lang Rubicon facility ang nawala sa Russia kamakailan. Naparalisa rin ang pagkukumpuni ng mga eroplano dahil sa isa pang deep strike. Pag-uusapan natin mamaya sa video ang pag-ataking yon. Pero masama ang araw ng Rubicon na yon. Noong Marso 18, inanunsyo ng Ukraine Special Operations Forces, SSO, sa Telegram na nagsagawa sila ng deep strike sa sinakop na Donetsk at sinira ang isang mahalagang pasilidad ng Rubicon. Sa Donetsk, tinamaan ng SSO gamit ang long-range drone ang base ng classified Russian Center of Unmanned Technologies Rubicon, pati na ang control element nito. Ayon pa sa SSO, tinamaan din ang coordination center ng mga unmanned system unit ng kalaban sa sinakop na lungsod at inihayag nilang nagsagawa sila ng pag-atake na sadyang ginawa upang maneutralize ang mga drone squadron ng Russia sa loob. Hindi ito ordinaryong base. Ang pagiging classified ng lokasyon nito ay nagpapakitang desperado si Putin na itago ang Rubicon mula sa Ukraine. Alam ng Russia na hindi mapapalitan ng base na ito. Hindi lang ito pisikal na bagay. Ang teknolohiya rito ang susi sa kampanya ng Russia sa Donetsk. Pero mas mahalaga ang mga drone expert na gumagamit nito na hindi kayang mawala sa Russia. Hindi nagbigay ng anumang impormasyon ng Ukraine tungkol sa mga nasawi at siguradong wala rin tayong maririnig mula sa Russia. Ayaw ni Putin na maglabas ng anumang detalye tungkol sa panibagong pagkatalo ng Russia dahil mas gusto niyang maramdaman ang buhangin sa paligid ng kanyang mga tainga habang ibinabaon ang kanyang ulo. Huwag magkamali. Malakas ang tama ng Ukraine sa Russia noong Marso 18 at mararamdaman ito sa buong Donetsk. Paano natin nalaman? Hindi lang sinabi ng SSO na tinamaan ng Rubicon facility, pinatunayan pa ito ng Ukraine. Isang video mula sa SSO ang nagpapakita kung paano tinamaan ng drone ng Ukraine ang target sa pasilidad ng Russia sa sinakop na teritoryo na dapat sanang binabantayan ng air defenses. Halos 1 minutong video, nagsimula ito sa black and white na kuha mula sa drone ng Ukraine papunta sa targets. Tumama ang drone. Nagbago ang perspektibo sa isa pang drone na papalapit sa nasusunog na Rubicon facility. Pinatindi ng SSO habang ito ay lumalapit sa gusaling tinamaan ng naunang drone. Hindi lang isang beses inatake ng Ukraine ang Rubicon na pasilidad. Paulit-ulit itong tinarget. Ilang gusali sa complex ang tinarget na nagpapakita ng dahan-dahang pagkasira ng Rubicon na pasilidad sa pagdaan ng panahon. Sa bawat pag-atake, mas marami pang mga larawan ng mga gusaling nasusunog habang tinarget ng Ukraine ang sentro ng operasyon ng drone ng Russia sa buong Donetsk. Masamang balita para sa Russia ang ginawa ng Ukraine, lalo na dahil sa tinarget nilang unit at iba pang dahilan. Nabanggit natin na elite sa mga drone operator ng Russia ang Rubicon. Kilabot ang unit na ito at ilang ulit nang nailatala ang profile nito sa mainstream media, kabilang ang sa Kiev Independent noong Disyembre. Nakakamatay, elite at lumalawak. Iyan ang mga salitang ginamit ng outlet para ilarawan ng Rubicon noong panahong yon. Tinalakay rin ito kung paano binago ng Rubicon ang drone tactics ng Russia na nagpahirap sa Ukraine. Dahil sa Rubicon, napagsama ng Russia ang mga drone operator sa isang unit na sinusuportahan ng Estado, nagsasanay ng piloto, gumagawa ng teknolohiya, at nagsasagawa ng matitinding pag-atake sa frontlines at sa likuran ng Ukraine. Magaling ang mga operator ng Rubicon sa pagtama sa logistics at pagsira ng radar ng Ukraine, at laging gumagalaw ang unit na ito. Kailangan pa rin ng palipat-lipat na drone unit na ito ng Operation Center, at ito ang tinamaan ng Ukraine kamakailan sa Donetsk. Dahil nasira ang control element ng unit, hindi makakapag-drone strike ang Rubicon hanggat hindi ito naitatayo muli. Malamang binabantayan na ng intelihensya ng Ukraine ang mga nakaligtas sa pag-atake nila noong Marso 18 at naghahanda na para sa susunod na hakbang saan man magtayo ulit ang Rubicon. Mas maganda pa para sa Ukraine, ang pag-atakang ito ay nangangahulugan din na nabawasan ng presyon sa sarili nilang mga unit ng drone. Ayon sa Kiev Independent, dalubhasa ang Rubicon sa paghahanap at pagsuppo ng drone operators ng Ukraine para bawasan ang kalamangan ng Ukraine sa drone warfare. Napatunayan ng Rubicon ang bisa nito sa larangang iyon. Mula Pebrero hanggang Nobyembre, 2,025 dumami ang inilatalang pag-atake ng unit mula 513 laban sa Ukraine hanggang 2,246 kada buwan. Ang Rubicon ay palaisipan na nasolusyonan na ng Ukraine.
Hindi lang ito ang naging pagsubok sa Rubicon noong 2026. Bago natin talakayin kung anong ibig sabihin ng pinakabagong pag-atake ng Ukraine para sa Russia sa mas malawak na antas, mahalagang tandaan na ang Rubicon ay humaharap din sa ilang panloob na sigalot kamakailan. Noong Pebrero 16, iniulat ng United 24 Media na isa sa mga elite drone operator ng Rubicon ay sobrang nagsawa na sa pagtatrabaho sa ilalim ng kamay ni Putin. Kaya hindi lang siya tumakas sa militar ng Russia, kundi lumipat siya ng panig. Ang operator na yon ay natatrabaho sa Ukraine. At sinabi niyang ayaw talaga niyang lumaban sa digmaan ni Putin, tulad ng ibang sundalong Ruso. Naaresto si Miroslav Simonov, dating real estate professional mula Novosibirsk, ng pulisya sa Moscow dahil sa hindi pagsunod sa sapilitang utos ng serbisyo. Binigyan ng pagpipilian ng operator. Pumunta sa frontline sa pamamagitan ng formal na conscription o pumirma para magtrabaho sa isang logistics unit na maglalapit sa kanyang ama. Dahil walang ibang option, pinili ng sundalong huli at kalaunan nagtrabaho siya para sa Rubicon. Minsan nagtangkang tumakas si Simonov pero nahuli at ipinadala sa frontline bilang assault soldier. Imbes na sumali sa halos tiyak na kamatayan atake ni Putin, nakipag-ugnayan siya sa Ukraine service na I Want to Live at nilakad ang mahabang 10 kilometro o 6 na tuldok 2 milya para sumuko. Natapos na ang kalupitan ng paglilingkod sa Rubicon at militar ng Russia. Habang inaaresto si Simonov, may nasaksihan siyang nagpatunay na tama ang kanyang desisyon. Nahuli ng Ukraine si Simonov at isa pang sundalong Ruso. Nasugatan ng sundalo. Sa halip na iwan, binuhat ng Ukrainian ng sugatang Ruso. Doon ko naintindihan ang pagkakaiba ng Russia at Ukraine, sabi ni Simonov sa isang panayam sa video. Tungkol naman sa kanyang mga planong sa hinaharap. Ngayon, lalaban ako. Papatayin ng mga aso. Hindi ko sila itinuturing na tao. Meron akong napakabigat na sama ng loob laban sa aking estado. Sinira nila hindi lang buhay ko, kundi pati ng maraming lalaki nagtatanggol sa inyong tahanan ayon kay Simonov. Elite drone force ng Russia ang Rubicon, pero nasusunog ang command center nila sa Donetsk at may mga miyembrong lumilipat sa Ukraine. Kaya malinaw na hindi madali ang lahat, kahit sa isang unit na pinaglaanan ni Putin ng malaking pera at tauhan. Balikan natin ang pag-atake ng Ukraine. Ipinapakita ng SSO na binabago ng Ukraine ang paraan ng pakikidigma gamit ang drone laban sa Russia. Ang nakita natin noong Marso 18 ay next-level asymmetric warfare. At ipapaliwanag namin sa ilang sandali kung bakit nito binabago ang lahat. Pero bago yan, ito ang The Military Show at hatid namin ng buong larawan, hindi lang headline. Para mauna sa balita, mag-subscribe na sa channel. Naapektuhan ng pinakabagong pag-atake ng Ukraine ang isang unit na may 5,000 tauhan at malaking pinansyal na yaman ayon sa Euromaidan Press. Ibinunyag din ng outlet na tinulungan ng underground anti-Putin na grupo sa Donetsk ang pag-atake ng Ukraine na, kasama ng mga pagtalikod, nagpapakitang may problema sa mga sinakop na teritoryo na matagal nang iginigit ni Putin na tatanggap sa pananakop ng Russia. Malayo, yun sa totoo. At ngayon hinaharap ng Russia ang mga mamamayang tumatalikod at mga underground na mandirigmang lumalaban sa Donetsk. Kinakaharap ng Russia ang middle strike drone ng Ukraine. Iyan ang tunay na game changer sa asymmetric na digmaan ng Ukraine laban sa Russia sa 4 na taon. Ipinapakita ng pag-atake sa Rubicon ang paggamit ng Ukraine ng middle strike drones na mahalaga para sa kanila. Hanggang kamakailan lang, nakatutok ang Ukraine sa pagdevelop ng FPV at long-range drones para sa pag-atake sa loob ng Russia. Parehong napakahalaga ang dalawa. Pero wala sa mga ito ang nagbibigay sa Ukraine ng kakayahan na kailangan nito para atakihin ang likuran ng puwersa ng Russia sa mga sinakop na teritoryo. Hindi sapat ang abot ng FPV drones, kaya nagagamit lang sila sa labanan at kill zone ng Ukraine. Hindi lampas doon. Kayang tamaan ng long-range drones ang likuran. Pero kung sa sinakop na teritoryo lang gagamitin, ibig sabihin hindi kayang pahinayin ng Ukraine ang makinarya ng digmaan ni Putin sa loob ng Russia. Ayon kay dating US Army Green Beret Brian Pickens sa Center for European Policy Analysis, CEPA, noong Enero, kailangan ng Ukraine ng iba pang opsyon. Ayon kay Pickens sa CEPA, karamihan ng mahalagang bagay ay nasa 30 hanggang 100 kilometro habang ginagamit ng Russia ang expendable infantry sa unahan at itinatago ng electronic warfare ang mahalagang sistema sa likod. Walang sapat at scalable na sistema ang Ukraine na maasahang atake doon. Mayroon ang Rubicon na mga ganong uri ng drone. Ngayon, meron na rin ang Ukraine. At ang mga pag-atake tulad ng ginawa nila kamakailan sa Donetsk ay nagpapakita na naiangat nila ang kanilang asymmetric na estratehiya sa mas mataas na antas. Ngayon, kaya ng pagsamay ng Ukraine ang mas advanced nilang intelihensya at mga sandata
para tamaan ng classified na pasilidad sa sinakop na teritoryo. Magagawa nila ito habang pinalalawak ang kill zone na may FPV at tinutuloy ang malalalim na pag-atake sa Russia. Kumpleto na ang Ukraine sa mga drone na pinatutunayan ng mga datos. Marso 19, naglabas ang Kyiv Post ng pagsusuri sa drone strike ng Ukraine sa Russia ngayong 2026. Ang pinakapayak na paliwanag ay nagpapadala na ngayon ang Ukraine ng mas malalaking grupo ng mga drone at tinatamaan ang mas maraming target kaysa dati. Kasama sa mga detalye ang katotohanang nagsagawa ang mga drone ng Ukraine ng 40 malalaking pag-atake laban sa mga target sa gitna at malalayong distansya, mula 50 hanggang 250 kilometro o 31 hanggang 155 milya sa unang kalahati pa lang ng Marso. Pinakamataas na bilang ng pag-atake ng Ukraine sa ganitong distansya ay 57 na itala noong Disyembre 2025. Kung mapapanatili ng Ukraine ang kasalukuyang bilis nito, aabot ito sa 80 malalaking pag-atake pagsapit ng katapusan ng Marso, na higit 50% na pagtaas kumpara sa dating record. Halos dumoble na ang bilis ng mga drone attack ng Ukraine, dagdag pa ng Kyiv Post, at lalo pang lumalaki ang bilang ng kanilang mga swarm. 6 na linggo bago Marso 18, karaniwang 100 hanggang 200 drone ang ipinapadala ng Ukraine sa mga okupadong teritoryo ng Russia. Sa dulo ng 2025 ito ay nasa 50 hanggang 70. Noong unang kalahati ng Marso, nakita nating pumapantay ng Ukraine sa Russia sa dami ng middle strike at long-range drones na inilulunsad. Ang ipinapakita nito sa atin ay may tamang uri ng mga drone ng Ukraine at gumagawa ito ng sapat na dami ng mga drone para magawa nilang gawin ang mga bagay tulad ng pag-neutralize sa Rubicon sa Donetsk. Ilang buwan lang ang nakalipas, ligtas ang pinakamahalagang asset ng Russia basta't ilang dosenang kilometro ang layo nila mula sa frontlines. Ngayon, hindi na. At pinararamdam ng Ukraine sa Russia ang sakit, gamit ang bagong estratehiya ng drone na kumuha ng inspirasyon mula sa sariling drone swarm approach ng Russia. Pero pinagsama ito sa intelihensya ng Ukraine para masigurong mas mahahalagang target militar ang natatamaan. Bumabalik tayo sa isang bagay na nabanggit natin sa simula ng video. Naalala mo ba kung ano yon? Sinabi namin na naparalisa ang pagkukumpuni ng mga eroplano ng Russia dahil sa isang hiwalay na deep strike. Pinapakita nito ang bisa ng kombinasyong middle at long-range na estratehiya ng Ukraine. Ganito ang nangyari. Noong Marso, 16 naglakbay ang mga drone ng Ukraine papunta sa rehiyon ng Ulyanovsk sa Russia, na nasa silangan ng Moscow at mga 800 kilometro o 500 milya mula sa hangganan na pinaghatian ng Russia at Ukraine. Doon, bumagsak sila sa Avistar Aircraft Plant, pagmamay-ari ng United Aircraft Corporation, bahagi ng malaking Rostec Enterprise ng Russia. Tinarget ng drone ng Ukraine ang paradahan at silungan ng eroplano ayon sa Euromaidan Press. Pero ang pinakamahalagang balita tungkol sa pag-atake nito ay napinsala nito ang planta na responsable sa paggawa ng 100 at 24 heavy cargo aircraft, pati na rin ang IL-78 M-78 tankers at IL-76 MD-78 military transport aircraft. Sa madaling salita, ibig sabihin nito ay sabay-sabay na napinsala ang mga Russian cargo, transportasyon ng tauhan, at mga refueling aircraft sa isang pag-atake. Sandali, hindi isa kundi dalawa ang ibig naming sabihin. Matapos ang isang araw, matagumpay na inatake ng Ukraine gamit ang drone ang ika-100 at 23 aircraft repair plant sa Staraya, Novgorod, Russia. Sa pagkakataong ito, ang pangkalahatang tanggapan ng sandatahang lakas ng Ukraine ang gumamit ng Telegram upang ibunyag ang pag-atake kasabay ng pagbabahagi ng larawan na nagpapakita na muling tumama sa targets ang mga long-range drone ng Ukraine. Ang kumpanya ay dalubhasa sa pagkukumpuni at modernisasyon ng military transport aircraft at bahagi nito, kaya nitong tumanggap ng malalaking eroplano sa sariling teritoryo ayon sa pangkalahatang tanggapan bilang paliwanag sa pag-atake. At idinagdag pa nito na may isang hangar na ginagamit para sa pagsiserbisyo ng iba't ibang uri ng Russian aircraft, kabilang ang nabanggit na Il-76 MD-78 at ang Il-400 at 10 na isang magaan na transport aircraft na madalas gamitin bilang utility sa mga operasyon ng himpapawid ng Russia. Sa dalawang pag-atake, pinapakita ng Ukraine na patuloy ang focus nito sa kampanya sa loob ng Russia at umaangkop sa bagong middle strike na estratehiya. Sabay na isinasagawa ang long at mid strike kaya nasusunog ang Russia. Mahalaga ang mga target ng Ukraine dito. Ang mga pasilidad na tinamaan noong Marso 16 at 17 ay nagpahina sa Air Force ng Russia at sa kakayahan nitong suportahan ng tropa sa Ukraine. Ang pagkasira ng Aviastar plant sa Ulyanovsk ay humahadlang sa paggawa ng Russia ng mga cargo, refueling at military transport aircraft habang hindi pa tapos ang pagkukumpuni.
Kasunod nito, ang pag-atake sa isang repair plant na dalubhasa sa ilan sa mga aircraft na ito ay nangangahulugan din ng anumang support airframes na nangangailangan ng maintenance ay hindi basta-basta makakalipad sa ngayon. Naipit sila sa Starya, halos hindi makagalaw at walang silbi para sa Russia, hanggat hindi pa muling gumagana ang plantang iyon. Kung ang atake sa Rubicon sa Donetsk ay para bawasan ang aerial offensive ng Russia, ang dalawang ito ay mas nakatutok sa pagpapahina ng logistics ng Russia. Kung wala ang mga eroplano na hindi na nito kayang gawin o kumpunihin, mas mahihirapan ng Russia maglipat ng militar, kargamento at tropa sa sarili nitong teritoryo. Nagkakaroon ng mga pagkaantala, dumarating ang mga problema sa supply chain, at ang mga sundalo at kargamento na dapat sana ipapadala papasok ng Ukraine gamit ang tren ng Russia ay hindi nakakarating sa kanilang destinasyon sa tamang oras para maglakbay. At ang lahat ng ito, tulad ng nangyayari sa maraming malalalim na pag-atake ng Ukraine, ay nagreresulta sa humihin ng mga opensiba ng Russia sa harapan, na nagdudulot lamang ng mas maraming kaswalti sa hanay ni Putin. At habang papalapit na sa 1.29 milyon ang bilang ng mga kaswalting Russian matapos ang mahigit 4 na taon ng labanan, ang huling bagay na kailangan ni Putin na yon ay mas marami pang patay na sundalo. Magpapadala pa siya ng marami. Pero bawat namatay o nasugatang sundalo ay pinapalitan ng hindi sanay at hindi handang tauhan sa digmaang sinimulan ni Putin. Talagang mahirap ang karanasan ng Russian Air Force sa Ukraine. Lumaki at naging mahalaga ang mga unit gaya ng Rubicon dahil bigong magamit ng Russia ang malaking kalamangan nila sa impapawid laban sa Ukraine. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, nawala ng Russia ng 435 eroplano at 349 na helicopter, katumbas ng $8.5 bilyong na pagkawala ng kagamitan sa himpapawid mula nang magsimula ang digmaan. Napilitan ng Russia na ilayo ang kanilang mga eroplano mula sa Ukraine, kung saan ginagamit na lang ang mga ito para magpakawala ng mga misail at glide bomb mula sa ligtas na distansya. Dahil sa pag-atake ng Ukraine sa dalawang planta ng eroplano, nagbabago na kung ano ang itinuturing ng Russia na ligtas na distansya. Kung alam ng Ukraine ang lokasyon ng lakas himpapawid ng Russia, kaya nila itong tamaan. Malaking banta ang malalalim na pag-atake. Naranasan ito ng Russia nang masunog ang dalawa nilang planta ng eroplano. Lalong hirap ang Russia. May dahilan kung bakit tinatarget ng Ukraine ang mga pasilidad ng eroplano ng Russia, bukod sa pagpapabaga ng puwersa sa harapan. Ilang mga insidente na naganap hanggang sa pagtatapos ng 2025 ang napapakita na ang sektor ng militar na abyasyon ng Russia ay aktibong humihina. Ang pagbagsak ng An-22 sa Ivanovo, Russia noong Disyembre 2025 ay kasabay ng pagkawala ng mga piloto sa isang hindi pinangalanang fighter jet, posibleng Su-34 o Su-35, ayon sa ulat ng New Voice of Ukraine. 2 Russian piloto ang namatay nang magkaaberya ang ejector seat ng kanilang fighter jet habang ligtas na nasa loob ng hangar ang kanilang fighter jet. Ang mga insidenteng tulad nito ay napapakita na nahihirapan ng Russia na mapanatili ang kanilang mga military aircraft, malamang dahil sa pagkawala ng kakayahang bumili ng mahalagang piyesa bunga ng mga ipinataw na sanksyon. Nagbibigay ito ng bagong pananaw sa dalawang pag-atake ng Ukraine noong Marso 16 at 17. Hindi lang ang mga planta mismo ang nasusunog. Malamang pati ang mga mahalagang piyesa na ginawa para mapanatiling lumilipad ang mga eroplano ng Russia ay natupok na rin. Ipinaliwanag ni Pavlo Narozny, ang nagtatag ng non-profit na Reactive Mail, ang problema ng Russia sa New Voice of Ukraine na nagsasabing bumababa ang kalidad ng aviation ng Russia, hindi na lihim iyon. Maging ang mga propagandista ng Russia ay di sinasadyang umamin dito. May pagkakataon na nasira ang isang eroplanong Ruso ng isang drone at sinabi ng isang propagandista ng Russia, hindi naman mahalaga ang eroplanong yon. Balak na rin naming kalasin yon para sa piyesa. Ang pag-disassemble ng eroplano para gawing piyesa ay senyales na kulang. Nasa piyesa ang Russia at kinukuha na nila ng piyesa ang sarili nilang mga eroplano. Alam ito ng Ukraine at sinasamantala nila ito. Maaring may natamaan silang hindi mapapalitan para sa Russia sa Donetsk, pati sa Ulyanovsk at Staraya. Ang mga piyesa ng eroplano ay parang ginto ngayon sa Russia. Kaya ang pagkawala ng mga ito ay isa na namang dagok sa Russian Air Force na unti-unting bumabagsak dahil sa bigat ng mga parusa. Winasak ang Rubicon at tinamaan ng matinding dagok ang militar na abyasyon ng Russia. Ngunit hindi pa rin tumigil ang Ukraine. Paulit-ulit, ang bago nitong kombinasyon ng mga pag-atake sa katamtaman at malayuang distansya ay labis na nagpapahirap sa Russia. Habang nangyayari ang lahat ng ito, inilunsad ng Ukraine ang pinakamalaking pag-atake ng drone nito at pangunahing target dito ang Moscow. Panurin ang aming video para sa detalye ng pag-atake.
Kung nagustuhan mo, mag-subscribe para sa iba pang pagsusuri ng drone attacks ng Ukraine mula sa Military Show. At tulad ng dati, salamat sa panonood.